ikalawang Pedro 3:11 hanggang 12, saan po ba ito tumutukoy? Kasi po naririnig ko po sa inaatinan ko yung salitang rapture. Sabi po dito sa ikalawang Pedro, yung pong nabasa ko sa 3:11 hanggang 12, ano ba ang magiging role ng Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Kapatid, unang-una, wag ka pong magagalit, ano? Sabi nyo kasi doon sa inaatinan ninyo, lumalabas yan yun sa rapture. Talagang tama po yung sabi ko eh. Merong mga nagtuturo ng mali. Nakakatakot talaga yung ganon. Maliligaw ang isip ng tao. Basahin po natin yung 3Gs hanggang 12 ng ikalawang Pedro. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Alam mo po kapatid na Loliana, hindi lang po yung inaatinan mo ang may maling paniniwala tungkol dyan. Alin po ang totoo? Dito ko nga sinasabi, baka sabihin nang aatake ako no? Pinukumpara ko lang yung sinasabi ng iba sa sinasabi ng Biblia. Kapatid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad eh. Akala nila pagbalik niya magpapakita siya. Hindi po. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit, susunduin niya yung maliligtas. Yun yung rapture na sinasabi ng ibang iglesia. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yun. Yung namatay kay Kristo, bubuhayin yon. Tapos yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap. Yun po yung rapture na sinasabi. Kasi sa Ingles, ang pagkasabi doon, shall be caught up in the air. So hindi po bababa sa lupa si Kristo, kundi magsasalubong doon sa alapaap. Yung inagaw o yung ni-rapture at si Kristo magsasalubong doon, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakitang sinasabi sa Biblia. Ngayon, pagka nabuhay na uli yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po nung pagkabuhay nung mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon pa. Eh di hindi pa mawawasak ang lupa.
O katunayan, kung itutuloy natin sa 5, Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. ang unang pagkabuhay na maguli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na maguli, may 1,000 taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng 1,000 taon. Ano ang mangyayari sa 1,000 taon? Maghahari yung mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ganito po ang conjugation. Halimbawa, bukas po dumating ang pag-agaw o yung rapture. Mula bukas, magbibilang ng 1,000 taon bago pa mabubuhay yung mga susunod na mabubuhay na mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong 1,000 taon, meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Hindi 1,000 taon tapos na agad, kundi ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kita mo kapatid, yung palang 1,000 taon na maghahari yung mga nabuhay kay Kristo, yung pala 1,000 taon namang nakakulong si Satanas. Mabuti kung babasahin natin sa 1, no? At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yun po kapatid, yung sinasabi nyo rapture, yun yung pagkabuhay na maguli na unang pagkabuhay. Ang bubuhayin yun namatay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawin kasama nung binuhay. Sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Pagkatapos nung unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari nung mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira. Maghahari sila sa mundo sa 1,000 taon. Doon sa 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng 1,000 taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At pagkaraan sa 1,000 taon, pawawalan si Satanas doon sa kanyang pagkakakulong na 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ng mga bansa. Pagkakilalaga na siya sa bilangguan, dadayain niya mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy kapatid na Daniel. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay
malalaki at maliliit na nakakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag, kapatid na Juliana, ano po? Pagkaraan po ng 1,000 taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhayin yung ibang sa mga patay. Ang mga tao noon buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhayin na lahat Tapos, dadayain ni Satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ng apoy sa langit pagkalulusob na sila sa bayang banal. Yun yung tinatawag na gera ng Armahedon paglalaban ng masama't mabuti. Lulusubin nila yung kampamento ng mga banal. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ibubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, yung diablo na dumaya sa